Magandang araw sa inyong lahat. So for today, ang i-discuss ko naman sa inyo, it's not really about makeup. Hindi muna yon ang ating topic. Pero ito yung isa sa mga naging parang stress sa buhay ko nitong mga nakaraang araw lang. Kasi nga, minsan, as a YouTube creator, guys, we tend to receive package from other countries or from brand. So, paano nga ba natin nalalaman ano yung ating kailangang bayaran sa custom? So, yun yung ating magiging topic for today. Kasi in fairness naman, guys, it's actually, ayokong sabihin na, bakit nila ako, sinisingil ng ganito, ganyan. Kasi it's really on our law. Nasa batas siya, guys. So, ang magiging na lang natin is, paano natin malalaman na tama ang buwis na binabayaran natin sa customs? So, based on my experience, I'm not from the customs department, but based on my experience sa ilang araw kung paulit-ulit na pagpunta sa EMS sa Pasay, ganito siya kinukompute, guys, ha? Kasi, i-base ko lang rin siya sa mga resibo. Para daw sa mga ka-YouTube ko, ka-friends ko dyan out there na natatakot tumanggap ng mga produkto galing ibang bansa kasi nga sa tax natin. Nakakatakot talaga, guys. Diyos ko, yung recent ko lang na experience, nakakaloka. Na-stress ako ng ilang araw doon over the weekend. So, para hindi kayo ma-stress at alam nyo kung anong babayaran nyo at ano ang mga tips para dyan, sasabihin ko na. Meron tatlong babayaran tayo as a receiver of the box, of the package. Una, ano ba yun? Una, custom import duty. Yaan yung 7% na tinatax sa atin ng mismong customs. So yun, guys, medyo mababa yun kasi 7% lang yun doon sa total amount na na-receive mo together with the insurance and the shipping fee. So, yun yung kinocompute. Total, I'm going to put it here. Total amount na na-receive mo, shipping fee, and then yung insurance. Yun yung kinocompute nila dito. So, yun yung ito total times 0.07. Kasi 7%. Tapos, after naman sa custom import duty tax, we need to pay our VAT. Yun yung nakakagalit. Kasi 12% ito, guys! At sobrang taas nun. And to think na nabayaran. Pero, again, wala naman tayong maisisita doon kasi it's on our law. Nasa batas yon. So, again, that's 12% of the total amount including the shipping fee, and the shipping fee and the insurance fee plus the stamp pala, guys, yun yung kakaltasan ng VAT. So, yung VAT, ita times 17. So, i-add mo yung import duty plus yung VAT, yun yung magiging yun yung babayaran mo sa custom. After the custom pa, guys, syempre, pupunta kayo dun sa window 2. Kung saan makiklear yung package nyo. Doon, babayaran nyo yung 112. This is not really the delivery charge kasi minsan hindi naman dinideliver sa inyo. It's the holding fee ng mismong EMS. So, just to clarify again, the 112 pesos na binabayaran nyo pag dineliver sa inyo yung package, whether i-deliver siya o hindi, that's the holding fee ng EMS. So, ganon siya paano i-compute, guys. I just want to share it with you guys. And then, eto pa ang masasuggest ko sa inyo, guys. Kasi hodang price siya or gift siya, it is better na pag kumuha kayo ng mga item or packages nyo sa EMS is to bring your invoice stating how much nyo na-purchase yung product or how much yung exact amount ng product doon
sa napanalunan nyo or sa gift na natanggap nyo or dun sa binili nyo. Because technically, if you don't have any invoice to support that claim, kung how much yung parang declared amount, iti-check nila yan online, and pag ang na-check nila is yung mataas na presyo, kawawa kayo sa tax. So, yun lang naman guys, ang mga basic, paano kayo mag-claim ng package sa maganda nating postal system or EMS system. Pero, I also want to thank dun sa EMS custom representative na nag-assist sa akin kasi sobrang bait niya all throughout. Wala akong against sa mga custom deputy or custom representative because they're just doing their job. Pag hindi nila ginawa yun, mawawalan sila ng trabaho. But yun, thank you so much Miss CJ for accommodating me. Sobrang bait mo and talagang parang inanuhan mo ko na ano ang dapat kong gawin sa mataas na tax na babayaran ko. Pero sobrang naging friendly siya. Kaya, thank you so much. And sana nanonood ka kasi alam mo na nagagawa na ako ng video. So, sana nanonood ka. Thank you so much, Miss CJ. And also, thank you so much to Cari's team who helped me. Kay Miss Hazel, who helped me with my package. And that's it. I just want to share with you guys the things that I've learned and natutunan ko doon sa pagkuha ko ng package sa EMS Postal Office sa may Pasay. So yun guys, I hope you like this video. If you do, please don't forget to click the like button and subscribe to my channels for more. And see you on my next